Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Nako po, grupong Duterte, inupakan, Robin Padilla, nakakahiya, nagfeeling abogado. Kong Luistro at Attorney Kapunan, bineltahan si Robin at Senator Lacson at Tulfo, nasagad na sa katulad ni Padilla. Abay grabe mga kaibigan, hindi na talaga maitago ang pagiging bias ng grupong Duterte. Lalo na ang magkapatid na Cayetano at Senador Robin Padilla na feeling abogado ni Sara Duterte. Kaya naman, may matinding buwelta si Kong Luistro at Attorney Kapunan sa kabulastugan ni Robin Padilla at Senador Lacson at Tulfo harapang binira ang grupong Duterte. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Napaka-demanding talaga, oo, ni VP Sara Duterte. Pati pagkain ng kanyang mga alipores mga kaibigan, dapat exclusive. Tapos ang magbabayad, pondo ng Senado. Pakinggan po natin to. Dumating sa Senado si VP Sara ilang oras bago mag-umpisa ang ikalawang araw ng kanyang impeachment trial noong July 7. Sabi ni Attorney Michael Poa, binibisita lang sila ng bise para sa unang araw ng pagsasalang ng unang testigo ng prosekusyon para sa reklamo laban sa kanya kaugnay ng pagbabanta niya umano sa buhay ng first couple at nooy House Speaker Martin Romualdez. Sa nakuhang dokumento ng Billionaire News Channel, sa araw ding yun, natanggap ng Office of the Senate President ang liham na pirmado ni VP Sara. Naka-address ito kay SP Win Gatchalian. Pirmado ito na bise at may selyo ng tanggapan ng OVP. Laman ng liham ang tatlong kahilingan. Una, pinatitiyak ng VP na ang lahat ng pagkain at maiinom para sa defense team, support staff at kanilang mga testigo ay exclusive lang na isa-serve sa nakatakda nilang holding room. Para matiyak ang seguridad, lahat ng pagkain at inumin ay dapat magmumula lang sa accredited na caterer ng Office of the Vice President. At pangatlong hiling, sagutin ng Senado ang gastusin para sa catering ng defense team ni VP. Sa naturang panayam, hindi na nabanggit ni Attorney Banto kung naaprubahan ang mga kahilingan ng Vice President. Wala pa ring tugon si SP Win kung inaprubahan niya ang hiling ng VP na huhugutin mula sa budget ng Senado ang catering ng defense team. Grabe mga kaibigan, no? Feeling special talaga. Oo, paimportante. Hindi na nga sumisipot sa mismong trial itong si Sara Duterte. Abay, ang lakas pang makapag-demand. Di ba mga kaibigan? Dapat may sariling caterer para daw sa kanilang seguridad. Oh. Kala mo naman mga kaibigan, ano yan, lalasunin kayo? Oo. Tapos ang magbabayad, pondo ng Senado na galing sa tax ng taong bayan. Kaya no wonder mga kaibigan Oo, hindi na tayo magtataka kung bakit ganito na lamang umasta yung mga ibang senator judge, di ba? Tulad na lamang nito, magkapatid na Cayetano at ni Senador Robin Padilla. Di po ba halatang halata may special treatment sa kampo ni Sara Duterte? Ilang beses na po bang na-call out itong mga senador na to, di ba? Lalo na yung sinabi ni Senator Lacson sa mga katulad ni Robin Padilla, di ba? Ang sarap daw sanang makinig at ang daming natututunan kapag nagdedebate ang defense team at ang prosecution. Totoo naman po yan, di ba mga kaibigan? Lahat tayo natututo, lalong-lalo na pag nandyan sina Attorney Ligutan, Attorney Shell Jokno, Attorney Kapunan at sina Kong Luistro. Di po ba? At yung iba pa mga kaibigan. Kaso nga lang daw, sabi ni Senator Lacson, ang problema umano kapag may umentra na. Yan, yung mga senador judge na bopol. Grabe mga kaibigan, nakakabobo nga naman daw kasi. Oo, pero alam nyo mga kaibigan hindi talaga nauga. Hindi man lang tinablan. Ang kapal ng mukha Oo mga kaibigan, number 1 senador daw kasi. Oo, tapos lalong-lalo na ngayon, number 1 sa survey sa pagkasenador. Kaya lalong nagkakalat itong bopol na senator judge. Tulad nito mga kaibigan, tingnan po natin to. Bilang pakiusap po sa inyo, Mm. sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Ay ganon. Sana po
aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness. Ang tindi mo talaga. Oo, Mr. Robin. Dapat ikaw yung nag-iisip muna ng sasabihin. Alam nyo mga kaibigan, no, kahit 100 million pa, oo, yung bumoto kay Sara Duterte, hindi siya exempted sa pananagutan. At lalong hindi siya exempted, no, sa pagnanakaw ng kaban ng bayan at pagbabanta sa ating Pangulo. Di po ba? Grabe talaga mga kaibigan, yo. Kaya ka nagmumukhang bopol no? Tinatawag ka ng Senator Lacson. Kaya naman mga kaibigan, lalong napapahiya na naman. Etong si Robin Padilla, lalo na sa sagot ni Kong Luistro. With all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. O, naintindihan mo yon, Robin. Sa madaling salita, fake news ka. O, mag-research ka muna bago ka kumuda. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Kasi, alam niyo, Ay, pag nako kayo talaga, ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin at kukomento. Hindi po Order in the sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Ayun na nga, korte nga yan no? Bakit ka ba kasi nandyan? Di ba mga kaibigan? Kasi naman, bawal ang one-sided. Grabing lohika yan mga kaibigan no? Ganun talaga, Mr. Robin Padilla. Kaya nga may side ng prosecution at side ng defense team. Sigurado yan may bias. Oo, ipinagtatanggol mo kung saang panig ka. Ang bawal sana, di po ba, yung mga senador judge tulad ni Robin Padilla na halatang one-sided. Kaya nga, di ba, kahit sunugin mo naman kasi si Robin Padilla, abay mangangamoy Duterte daw. Pagsabihan mo kayo yung sarili mo, no? Ewan ko sa'yo. Ako po, You may proceed, Senator Judge I was Padilla. interrupted. With due apologies. Clown na clown, So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ewan ko Ang, sa'yo. ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Oh, binago na. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your... Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a... po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong. Na kanina sinabi natin na What is the hindi pleasure siya... of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Yan. Senator Judge Rafi Tulfo? Wala mic. Kay Senator Padilla. Mm. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Tama naman. Thank you. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako napindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. Totoo. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo.
yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you. The clerk of court is instructed to kindly relate to the bell ringer. So yun mga kaibigan, totoo naman yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo dito. At sana lang, mismong yung mga senator judge na yung sumunod sa kanilang rules, 'di ba mga kaibigan? Kung 2 minutes 'yan, dapat 2 minutes lang, 'di ba? Sumunod na lang sila. Hindi yung porket wala silang naririnig na nagpapahinto sa kanila, tuloy-tuloy pa rin sila. Ang mahilig niyan mga kaibigan, yung magkapatid na Kawatano. Tapos isa pa to, si Robin Padilla. O 'di ba mga kaibigan, na nag-aabogado o feeling abogado kay Sara Duterte. Tapos sasabihin niya mga kaibigan, wala daw karapatang magtanong itong si Kong Luistro. Ang galing no mga kaibigan no. Doon na lamang mga kaibigan sa sinasabi niya na bakit daw itong mga kapwa niya senador, 'di ba? Sina Jinggoy, si Marcoleta, hindi pa naman daw sila guilty, bakit hindi daw sila pwedeng dumalo diyan sa impeachment court? Bakit niya tinatanong mga kaibigan dito sa prosecution team, 'di ba? Kung may reklamo siya, magreklamo siya mismo sa kung anong nakalagay sa batas natin. Maliwanag mga kaibigan at malinaw na nakalagay sa batas natin kung nakasuhan ka ng plunder, wala pong bail yan. Sa kulungan talaga ang bagsak mo kahit sino ka pa. Di ba mga kaibigan, alam naman siguro ng mga sekretarya ni itong si Robin Padilla mga kaibigan, pero wala Mas pinipili ata ni Robin Padilla na magmukhang ewan dyan sa harap ng Senado. Kasi nga daw mga kaibigan, wala nang pakialam yan. Number 1 naman kasi. Di ba? Number 1 na senador, number 1 pa sa survey. Ibang klase yung survey na yan mga kaibigan. No? Ano bang akala nila? Oo. Ang tanga-tanga ng bawat isa sa atin. Paano naging number 1 yan? Abay, ewan mga kaibigan. Kaya naman, since hindi na pagbigyan na sumagot itong si Kong Luistro, abay heto ang kanilang matinding sagot. Sila po ni Attorney Kapunan. Pakinggan po natin to, ang ganda nito. Kumusta po kayo, ma'am, after po nung nangyari po mga incidents involving the 2 senator judges? Of course, yung mga ganong interjections, that's part of the trial. Totoo. They are senator judges and they have the prerogative to raise clarificatory questions anytime they want, no? And of course, yun naman kay Senator Pia, I was able to make the necessary manifestation kanina. Hindi ko lang siya masyadong nag-gets agad kahapon because apparently she tried to limit my answer to yes or no only, and I was not given opportunity to explain. And that is why I really tried na ma-manifest kanina to put it on record. At yun na may paulit-ulit na rin sinasabi ng presiding officer during the entire presentation of NBI Director Melvin Matibag, na yung affidavit ni Las Cañas ay present to prove only what happened in the investigation and not for anything else. So, as to whether it is notarized or hindi, it should not be an issue. Correct. But how did you feel, ma'am? Did you feel na medyo off po yun or nabastos po ba kayo or nalimitahan? Paano po I yun? feel deprived. Deprived of the opportunity to explain, no? And that is why kanina nung tinatanong ako ni Senator Robin, I cannot answer without qualifying. Because it's hard to be confronted with a question of yes or no only. Because it's important that you give context to your yes or to your no. Pabor ako dyan mga kaibigan, no? Agree tayo dyan sa reason ni Kong Luistro. Bakit kanyo mga kaibigan? Ito yung ginagawa ngayon, no? Napapansin natin, itong mga DDS senador, yung nagfi-feeling lawyer ni Sara Duterte, na nagtatanong sila mga kaibigan nang hindi talaga konektado sa impeachment ni Sara Duterte. At kung magtanong sila mga kaibigan, kailangan ng sagot, yes or no. Paano yan mga kaibigan? Yung mga nanunood, 'di ba? Tulad natin, kung hindi mo bibigyan ng magandang konteksto yung iyong sagot, 'di ba? Paano mo ma-justify yan? Ano, yes or no lang. Tapos tayong mga nanunood yung magbibigay ng kasagutan, magko-conclude, 'di ba? Ang dami nilang tinatanong mga kaibigan na talaga namang kung tutuusin lang napaka-nonsense. So lalo na yung mga tanong ni Robin Padilla. Tapos ang gustong sagot lang, yes or no. Tapos ito naman mga DDS, ang galing-galing daw ni Robin Padilla. Oo, deserve niya daw talaga mag number 1. What? Bay, ewan ko talaga mga kaibigan, oo.
And then regarding naman po specifically yung comment ni Senator Padilla na sana daw hindi one-sided yung prosecution daw po. Ano po yung reaction doon since parang umingay po sa loob ng session hall when that was said? Well, with all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Totoo Kaya naman. merong prosecution is to establish the case. Kaya nga. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case. Presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent, no? Very brief follow-up din since related naman po ito doon. I'd like to address this question po to Attorney Lorna Kapunan kasi you've been in the legal practice po no for almost 5 decades. Since you're a veteran litigator po, sa inyong personal na pananaw, was Senator Robin Padilla's questioning of Representative Luis Ro kanina was a fair question? Kasi at one point may sinabi pa po siya na wala kang karapatang magtanong. Patas po Grabe. ba yun? Balanse po ba yun para Hindi sa isang balanse. normal na court procedure? Alam nyo, sabi namin ng mga lawyers, if you are weak on the facts, argue on the laws. If you're weak on the facts and the law, go against the person. So, ang nangyayari po ngayon, sana, if there is a perception that we're very strong on the facts. That's why nagsishift sila sa law. But now that it seems that there's also weakness in the law, nagsishift na ang defense sa personalities, no? Attacking the credibility of our witnesses, attacking some persons who are not even our witnesses, like to say that they committed crime or they are not worthy to be, they're not credible, no? Merong ang inatake na cited for perjury na hindi naman naming witness. And when that failed, there was an attack on our earlier two witnesses saying that maniniwala ba kayo sa even the two earlier witnesses, no, who were credible and competent. The attack now was on their may conviction or may kaso and all that, which is why we very welcome the statement of Kong Jinky when she says they have been vetted and there are no pending cases or convictions against them. Regarding po dun sa, yun nga po, dapat ang senator judges yung neutrality, pero ang nakakitaan ng neutrality, pero nasa ikasyam na araw pa lang po tayo ng impeachment trial, nakikita na po natin na it seems like may nagde-defend sa Vice President justifying her acts Kitang-kita yan. against the sheriff, etc. Can we say at this point in time, mas difficult ma-attain yung conviction against the Vice President because of these biases na nakikita na po sa senator judges? The one being judged here is not only the Vice President. The judges also are being judged by the public. Correct? So, marami pong nanonood ng impeachment trial. Sabi namin, it is your right to information. It is an exercise your right of discernment. From the evidence presented in the impeachment court, from the questions and answers of the judges, of the witnesses, and for what the documents speak, no? And from that, discern the truth. You judge. You judge what you saw. The public will judge what they have seen so far. They will also judge together with the case, the merits of the case. They will also judge the judges. So, reminder to, I guess, no, to the court that the public is out there watching you. Kaya nga yung mga ganitong galawan nila na nakikita natin na may pagkabayas, bumawi po tayo sa susunod na eleksyon. Di ba mga kaibigan? Hindi yung katulad nito. Ang dami-daming propaganda mga kaibigan. Number 1 senador? Oo, sa survey, si Robin Padilla. Ibang klase mga kaibigan. No? Hindi ko talaga matanggap mga kaibigan. Kayo ba tanggap nyo yun mga kaibigan? Siya yung number 1?
Diba? Naku, mga kaibigan, sambang klaseng ano yan, no? Sambang galing survey yan. Oo, kung sino-sinong tao na lang ba yung kanilang survey. Oo. Tsaka isa pa mga kaibigan, eto lang, dito kay Senador Robin Padilla. Sinasabi niya na sana magdala lang daw ng ng mga witnesses na credible, di ba? Yung wala daw kaso na perjury. Alam nyo mga kaibigan, napakasimple lang eh. Dapat talaga mga kaibigan, kung meron man isang tao, no, na wala dapat dyan sa Senado, ito yung mga taong ex-convict. Di ba mga kaibigan, ito dapat yung binabago nila eh. No, dyan sa batas na gusto nilang i-amend tulad ni Robin Padilla. Ang baguhin nila, sana sa susunod na eleksyon, bawal kumandidato yung mga ex-convict. Di ba mga kaibigan, kaysa naman dito sa sinasabi nila na may kaso daw na perjury. Ano naman ngayon kung may kaso siya ng perjury mga kaibigan, di ba? Dahil ba may kaso? So ibig sabihin, bawal na siya maging witness? Paano kung tinaniman lang siya ng kaso bago pa siya mag-witness? O di wala na mga kaibigan. At eto pa mga kaibigan, para hindi sila matawag na bias, sana naman no mga kaibigan, itong si Senador Robin Padilla, taas-taasan niya naman ng konti, no? Yung kanyang lohika at intellectual sa pagdidebate at sa mga pagtatanong. Hindi porket number 1 ka, mukhang wala ka ng pakialam kung ano yung mga tatanungin mo dyan, no? Ewan ko na lang mga kaibigan, ito ata yung ginagawang punching bag ng mga Duterte. Imbis ni si Sara Duterte, yung kinakastigo, ito ata yung papel ni Robin Padilla. Gumawa ng eksena, gumawa ng kabobohan dyan sa Senado para siya ang pag-usapan. Ay nako talaga mga kaibigan, oo. So mga kaibigan, ano masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.